Sa Mayo na magtatapos ang pilot study ng LTFRB para sa motorcycle taxi service. Sa kabila nito ay nagdagdag pa ng 8,000 unit ang ahensya na pinayagang mamasada sa Metro Manila. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Ngayong nakauwi na ang mga bakasyonista mula sa mahabang break nitong Semana Santa, nagbabalik ulit ang malala at usad pagong na traffic sa Metro Manila. Kaya ang kalbaryo ng mga commuter, nagbabalik din. Ang sagot dyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dagdag na 8,000 units ng motorcycle taxis. Paghahati-hatian niya ng Grab, Para Express, Maxim at Dingdong. Dadagdag sila sa 51,000 units na bumabiyahe ngayon sa Metro Manila. Mula naman yan sa Angkas, Joyride at Move It. Pero may agam-agam ang ibang pumapasada rito. Siyempre po, magkakagawa ng booking. Tapos, siyempre, kukonti kikitain namin. Wala kaming epekto sa amin. Bakit po? Yung motor, wala. May naambiyahe namin. Wala kaming kinikita puro tambay ng hala Pagtitiyak naman ng LTFRB, huling batch na ang 8,000 motorcycle taxis na idadagdag sa Metro Manila. Titigil ho kami sa pagbibigay ng accreditation for Metro Manila in deference po doon sa request ng transport sector na dumarami na raw po yung mga pampublikong sasakyan and then it now becomes unviable now. Nagsimula ang pilot study para sa motorcycle taxis noon pang nakaraang administrasyon. Next-extend ito para magdagdag pa ng mga kumpanyang kasali sa programa. Ang sabi po ng Committee on Transportation, tatlong transport groups lang yung participant, hindi reflective ng study ng motorcycle taxi. There has to be more and it has to be in a lot of areas para talagang maging realistic, maging meaningful yung pilot study. Samantala, sunod na papayagan ng LTFRB na magkaroon ng mga motorcycle taxi ang Pampanga, Iloilo, Bacolod, Davao at Cagayan de Oro. Paglilinaw ng LTFRB, tuloy-tuloy pa rin ang pilot study para sa mga motorcycle taxi at nakadepende na sa Kongreso kung hanggang kailan ito magtatagal. Pero kailangan na raw ng LTFRB magsumite ng report sa Kongreso ngayon darating na Mayo. At ito raw ang magsisilbing gabay sa paggawa ng batas para sa epektibong regulasyon at pamamahala sa mga motorcycle taxi. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.